Never put too much trust in friends. Learn how to use your enemies. Ito nga yung pangalawang law sa 48 Laws of Power by Robert Greene. Hindi nga lahat mag-agree sa librong ito, sa mga tinuturo dito. Anyway, book review lang naman ito. Hindi naman lahat ng nasa libro ay kailangan sundin natin at maging way of life natin. May dalawang notable historical story about sa topic na ito. Una, si Michael III. Isa siyang young emperor sa Byzantine Empire. During his reign, meron siyang dilema. Pinalilibutan siya ng mga hindi niya pinagkakatiwalaan na tao, tulad ng mga murderers at masasamang tao. Naghanap siya ng pagkakatiwalaan niya at syempre pinili niya yung nagligtas ng buhay niya. Pangalan niya ay Basilius. Si Basilius ay isang ordinaryong tao at taga-alaga lang ng kabayo. Binigyan niya ito ng yaman, pinaaral niya at binigyan niya ng kapangyarihan. Akala ni Michael III kapag binigyan niya ang lahat kay Basilius, pagsisilbahan siya nito habang buhay. Pero lumaki ang ulo ni Basilius. Pakiramdam niya, siya ang may dahilan kung bakit siya successful. Hindi galing sa kanyang kaibigan na emperor. Dumating ang panahon na nangailangan ng pera si Michael III at humingi siya ng tulong sa kanyang best friend na si Basilius. Pero tinanggihan niya ito despite sa tulong na inaibigay sa kanya. Kalaunan dahil sa sa kapangyarihan ni Basilius at inggit sa emperor, tinapos niya ang buhay nito at pinalitan niya bilang emperor. Sunod na historical na kwento naman dito sa libro. Noong 959 AD sa China, sunod-sunod ang pag-aalsa laban sa emperor. Resulta ng pagkamatay ng mga emperor at pinapalitan ito ng iba't ibang mga general na nag-aaklas laban sa kanya. Merong isang emperor na si Emperor Sang. Gusto niya tapusin ang ganitong cycle ng pag-aaklas. Alam niya na yung mga general niya, kalaunan, tatapusin ang buhay niya. Gumawa siya ng parahan. Inibitahan niya halos lahat ng mga general niya sa isang feast. Dalasan, ang ganitong pag-iimbita ng bagong emperor nagre-resulta sa paglason o pag-execute ng kanyang mga general dahil sa takot nito. Instead na gawin ito ni Emperor Sang, nagbigay siya ng deal. Bibigyan niya kanyang mga general na limpak-limpak na ari-arian, katumbas ang pag-resign nito sa kanilang pagiging general. Dahil sa takot ng mga general na namamatay, inaccept nila ang offer at nag-retire sila. Dahil dito, nawala ang mga potential enemies na pwedeng mag-aklas laban sa kanya. At ang Sang Dynasty ay umabot ng lagpas 300 years. Ano ba ang mga concept and principles sa law na ito? Ang inggit ng kaibigan ay pwedeng mauwi sa sama ng loob, eventually maging betrayal. May mga kaibigan na burden yung pasasalamat or gratitude. Para mawala ito, kinakalimutan nila yung pabor na binigay mo. Kumbinsido sila na yung success nila ay galing mismo sa kanila, hindi galing sa mga tulong mo. Kalaunan, bite the hand that fed them. Ginagawa nila ito para masabing independent na sila sa'yo. Another concept and principle, ang loyalty ng enemy ay iba. Reliable sila dahil ang relationship nyo ay based sa mutual self-interest, hindi emotional baggage. Without enemies, nagiging tamad at mapurol tayo. Kapag nandyan lang sila sa malapit, nagiging mas matalas tayo. Kapag dahil din malapit ang kalaban, nakikita natin sila palagi. At nakikita ang bawat galaw nila. Last na concept nitong law na to, keep friends for friendship only and work with the skilled and competent.